Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kailan mo naranasan na ikaw ay nainggit sa biyaya ng iba? At paano mo ito hinarap? Ang mga nanay ay may sariling pamamaraan ng pagpapadama ng kanyang pagmamahal. Ang mga nanay ay hindi importante kung yung anak niyang isa ay mataas ang grade, maraming medalya, at yung isa ay hindi makapasa-pasa o bagsak lagi. Para sa isang nanay, pare-pareho lang ang kanyang pagmamahal. Bakit? Dahil ito ang totoong pagmamahal, walang pinipili. Ganyan din ang ating Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na sa talinghaga na meron daw isang may-ari ng isang ubasan na lumabas siya para maghanap ng mga trabahador. Alas 9 ng umaga, alas 12, alas 3 at alas 5. Pero nung sahuran na ng hapon, pare-pareho sila ng sahod, 1 denaryo, at nagreklamo yung mga maaga. Dito natin makikita na ang pagmamahal ng Diyos ay it's not earned, sabi nga. Sabi nga, God's love is gratuitous. It cannot be earned. And God does not give us what we deserve, but what His love wants to give. Dahil sa pagmamahal niya, ibibigay niya ng kusa. Hindi dahil tayo ay mabait, hindi tayo dahil ay relihiyoso, pero dahil sa pagmamahal niya ay nag-uumapaw. Pangalawa, dito sa Ebanghelyo ay nagreklamo yung mga nauna. Bakit? Kasi ikinumpara nila ang kanilang sarili, ang kanilang oras doon sa kokontiang oras. Nagreklamo. Kaya tayo, pag tayo ay reklamador at kinukumpara natin ang ating sarili doon sa iba, ay siguradong tayo ay mawawalan ng kagalakan sa buhay. Sabi nga ng ating katekismo, ang envy ay nagkakaroon tayo ng sadness dahil nakikita natin ng iba yung biyaya ng iba. Kaya tayo yung nagkakaroon ng kalungkutan, depression sa buhay, nawawalan ng gana sa buhay dahil pilit natin kinukumpara yung biyaya ng natanggap ng iba na hindi dapat. Lahat tayo ay may kanya-kanyang biyaya ng Diyos. Kung titignan lang natin, bilangin lang natin ang mga biyaya natin araw-araw, ay sobra-sobra at tamang-tama doon sa mga kakayanan natin. Pangalawa, ang paghahari ng Diyos ay isang regalo. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo. Kaya nga kahit sa krus, di ba, yung magnanakaw na mamamatay na nga lang sabi nga nila ninakaw pa niya ang langit. Pero sa totoo lang, sa Diyos, kahit huli ka man, ay may pag-asa ka pa na makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Tayo. Kaya ito yung aking natutunan sa buhay. Kung gusto maging masaya sa buhay, huwag mong ikumpara, huwag kang mainggit sa iba. Kung anong meron ka, pasalamatan mo ang Diyos at pagyamanin, magkakaroon ka ng kagalakan. At tandaan natin lagi, anumang uri ng pamumuhay tayo meron, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Ang pagmamahal niya ay walang kinikilingan, pantay-pantay. Sabi nga, ang ulan ay bumubuhos, pantay-pantay, pare-pareho. Kaya pati dito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na mahal tayo ng Diyos. Nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal. Kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon, ay ibahagi natin sa social media, ibahagi din natin itong reflection para baka may kailangang makarinig nito para mabuhayan siya at magbalik loob sa Diyos. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.